Nagsisimula ang kwento sa loob ng palasyo ng Heavenly Demon Cult. Naririnig natin ang isang matandang lalaki na humihingi ng paumanhin dahil hindi gumana ang gamot na inasahan niyang magiging epektibo, lalo na't napakabihira nito. Sumagot ang tagapagmana ng kulto, sinasabing hindi ganoon kadali resolbahin ang energy deviation. Hindi kasalanan ng doktor, kundi siya mismo ang may pagkukulang. Sa pagiging isang walang kwentang alagad, nasira ang kanyang lower core mula nang siya'y isilang. Bukod dito, ang kanyang katawan ay hindi kayang maghawak ng internal energy. Sa kabila nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa mystic arts, dahilan para siya'y maging tagapagmana ng Heavenly Demon Cult. Ginawa niya ito bilang pagbabayad ng utang na loob sa kanyang master, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin niya ito nakamit. Napagtanto niyang walang silbi ang mamahaling gamot ng Haibei-pang clan. Nagtanong siya sa sarili kung saan makakahanap ng mas mabisa. Maya-maya, narinig niya ang tinig ng ibang lalaki na nagsabing, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Napahinto siya. Nagtanong ang tagapagmana kung naging maayos ba ang lahat sa kawalan ng lalaki, na ngayon ipinakilala bilang vice cult leader na si Chun Hajin. Sinabi ng tagapagmana na matagal na nga ang nakalipas, at napansin niyang tila inabot ng mahabang panahon ang pag-ikot ni Hajin sa kanilang lupain. Sinagot naman ni Hajin na bilang vice cult leader, responsibilidad niyang asikasuhin ang mga gawain para sa ikauunlad ng kulto, lalo na't parehong hindi magampanan ng cult leader at culter ang kanilang tungkulin. Tumango ang tagapagmana at nagsabing nagpapasalamat siya, ngunit ramdam ang lamig sa kanyang tono. Sa kanyang silid, nag-iisa ang tagapagmana. Sinabi niyang hindi siya naniniwalang simpleng inspection lang ang ginawa ni Hajin. Ibinaba niya ang kanyang tasa at nagpas siyang kailangang pigilan si Hajin bago pa nito magawa ang anumang kalokohan. Ngunit bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ko inasahan ito, bulong niya sa sarili. Ginawa niya ito nang ako'y nasa sarili kong silid. Napagtanto niyang may lason sa inumin na iyon kaya sobrang sarap. Habang dinudurog ang tasa, tinanong niya ang mga nagtatago sa itaas ng rafters kung nais din ba nilang uminom, sabay sabing masama ang kanyang loob na siya lamang ang nakainom ng alak. Isang tao mula sa itaas ang sumigaw ng atake. At nagsimulang tumalon pababa ang mga asasin. Tumawa ang tagapagmana. Kahit pa dinala ninyo sa akin ang napakamahal na alak na ito, malaking pagkakamali ang salakayin ako sa sarili kong teritoryo. Apat sa kanila ang sabay-sabay na sumugod at tumama ang kamao sa kanyang dibdib. Ngunit napagtanto nilang niloko lang sila ng isa sa kanyang illusion arts. Nasa kabilang panig na siya ng silid, nakangiti at nagsabing, kung balak ninyong patayin ako dito, dapat mas pinaghandaan ninyo ito. May lumabas na lilang aura sa kanyang mga mata. Lumipad ang mga spike chain S sa paligid ng silid, iniuukit sa mga katawan ng kanyang mga kalaban, agad silang napaslang. Ilang saglit pa, mas marami pang mga kalaban ang lumitaw. Umiti ang tagapagmana. Mukhang nagsisimula ng mapuno ang entablado. Napansin niyang kasama sa mga kalaban si Hajin, pati ang ilang nakatatanda sa kulto na tila nagulat. Sinabi ni Hajin na ang crane's red beak ay isang laso na kayang tunawin ng isang baka gamit lamang ang kapiranggot nito, ngunit ang tagapagmana ay tila nag-e-enjoy pa rin. Nagbiro si Hajin, tinawag siyang halimaw. Kung nasa mas maayos lang ang kondisyon ng katawan ko, matagal ko nang binutas ang ulo mo, sagot ng tagapagmana. Dagdag pa niya, nakakainis. Malas lang talaga. Sumagot si Hajin, pareho tayong bigo. Hindi ko rin nagawa ang lahat ng pangarap ko. Pinakita niya ang pagkadismaya sa katotohanang isang ulilang hindi marunong ng martial arts ang susunod na leader. Ibinunyag din ni Hajin na ang mga superiors ng kulto ay pumayag sa kanyang ginagawa. Tumango si Hajin sa lalaking nasa likuran niya. Agad nilang pinalibutan ang tagapagmana. Tumawa ito at sinabing, napakadaling matakot ng mga nakatatanda. Talaga bang plano ninyong magkaisa para patayin ako matapos nyo akong lasunin? Sagot naman ni Hajin, sige, magpatuloy ka sa pagpapanggap na matatag. Kung ginawa mo lang ang tungkulin mo bilang tagapagmana ng kulto, hindi sana ito nangyari. Ngunit mariing sumagot ang tagapagmana, tigilan mo na ang kalokohang ito. Sabihin mo na kung sino ang nasa likod nito.
Nagkunwaring naguguluhan si Hajin at sinabing ito'y desisyon nilang lahat kasama ang mga nakatatanda. Napangiti ang tagapagmana. Alam kong wala kayong tapang para gawin ito ng mag-isa, sabay banggit ng ilang pangalan upang subukan kung sino ang magpapakita ng reaksyon. Sinabi niyang malamang ito'y utos mula sa labas ng Divine Cult at ibinenta na ng mga nakatatanda at ni Hajin ang kanilang kulto para patayin siya. Tinanong pa niya, ganito rin ba ang nangyari sa aking master? Kasama ka ba sa nagtulak sa kanya sa ganitong kalagayan? Biglang napuno ng nagyayelong enerhiya ang kamay ni Hajin. Galit nitong sinabi, paano mo nagagawang akusahan ako ng ganyang bagay laban sa sarili kong master? Sumugod si Hajin patungo sa tagapagmana na nagsabing, sa reaksyon mong iyan, mukhang tama nga ako. Tinamaan siya ng malakas na atake ni Hajin na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dulo ng silid. Hinawakan siya ni Hajin sa leeg at sinabing, kahit gaano pa kita kamuhian, nagmula tayo sa parehong master. Isa ka pa rin sa mga lider ng kulto, kaya ako na ang magtatapos ng buhay mo. Tumawa ang tagapagmana, sinabing, bakit hindi mo nalang alisin ang maskara mo? Ang kakulangan mo sa talino ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamagandang sunod-sunod na utusan. Sa wakas, nalaman natin ang pangalan ng pangunahing tauhan, siya si Yon Wunwi. Galit niyang sinabi, sa paraan ng kilos mo, mukhang hindi ka pa handang mamatay ng madali. Duguan si Wunwi, ngunit sinabi ni Hajin, huwag kang mag-alala. Babaguhin ko ang lahat ng pagkakamali mo at titiyak kang uunlad ang kulto. Biglang napangiti si Yon, na sinundan ng malakas na halakhak. Ang kanyang nakakaantig na tawa ay nagdulot ng kilabot sa mga nakatatanda habang ang kanyang aura ay lumalabas ng mas malakas. Sinabi niyang, ang tagal niyo na akong tiniis, pero hindi niyo pa rin alam. Kung gusto niyo akong patayin, dapat naalala niyo ang isang maliit na detalye. Tumugon si Hajin, mukhang kahit oras na para mamatay ka, hindi mo pa rin kayang tumigil sa kakasatsat. Ngunit biglang humugot si Yon ng isang bagay mula sa kanyang damit, na ikinagulat ni Hajin. Napansin niyang ito ang Demon Dragon Sword. Galit na sinabi ni Hajin, pati sa huling sandali mo, nangangahas ka pa ring magdulot ng gulo. Inabot niya ang espada, ngunit biglang nagliwanag ang dulo ng hawakan nito ng lilang enerhiya na nagpatalsik kay Hajin. Nagulat ito at tinanong, paano ka nakapag-ipon ng ganitong karaming mystic power? Sumagot si Wunwi, inilagay ko ang lahat ng mystic power ko sa espadang ito. Taglay nito ang kalooban ng unang heavenly demon. Habang binabalewala ko ang mga walang kwenta mong atake, ito talaga ang pinaghahandaan ko. Nagpanik ang mga nakatatanda. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sigaw nila habang pinalilibutan si Wunwi. Sinimulan ng mga nakatatanda na i-concentrate ang kanilang panloob na enerhiya upang harangin ang paparating na atake. Ngunit sinabi ni Wunwi, huli na. Kayo'y nakatakdang mamatay dito. Ang espada ay biglang naglabas ng isang kakayahang tinatawag na soul combusting hell flame art. Agad itong nagpakawala ng napakabigat na presyon, halos naubos ang liwanag sa silid. Ang ilan sa mga nakatatanda ay tumilapon, parang naglaho na lang bigla, habang si Hajin ay naiwang nanunood, nanginginig at sumisigaw ng pangalan ni Wunwi. Sa labas ng palasyo, katahimikan ang bomb-alot, ngunit biglang tila ang mismong espasyo't oras ay nagbaluktot kasabay ng isang napakalaking pagsabog. Nawasak ang buong palasyo, naiwan lamang ang lupa kung saan ito nakatayo. Makikita natin si Wunwi na nakaupo sa lugar kung saan dating nakatayo ang palasyo. Sinabi niyang kahit gaano pa kasama ang naging buhay ko, hindi ko akalaing ganito ako mamamatay. Ang malamig na nyebe na bumabalot sa paligid niya ay nagpaalala ng kanyang kabataan. Sa isang alaala, makikitang binubugbog siya ng ilang kabataan. Pinagtatawanan siya dahil nakakakita siya ng mga multo. Sinabi ng isa, kapag sinabi mo ulit na may dalang masamang espiritu iyan, mas titiyakin kung magdurusa ka ng husto. Pinagtatawanan pa siya dahil sira ang kanyang lower core. Sinabi nila, kung kami ikaw, matagal na kaming nagpakamatay. Tumitig si Wunwi sa isang bato sa lupa, kinuha ito, at sinabi ko lang naman ang nakita ko, pero galit at puot ang nakuha ko. Tumayo siya, tumalon, at sinugod ang isa sa mga nanakit sa kanya. Nakita nating tumalsik ang dugo.
Sinabi ni Wunwi, wala talaga akong pasensyang magtiis. Sumisigaw ang mga nanakit sa kanya habang sinabi niya, hindi talaga sila marunong sumuko, tulad ng mga espiritu. Nakita nating may mga multong lumulutang sa harap niya. Galit niyang sinabi, umalis na kayo. Biglang may narinig siyang nagsabing, may kakaiba kang mga mata. Napaatras siya, nagtataka kung gaano nakatagal nandoon ang taong iyon dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito. Napansin niyang ang tao ay may mamahaling damit at espada, at malayo ang lugar na iyon mula sa kagubatan. Mukhang sinadya talaga siyang puntahan. Tumawa si Wunwi, ngunit may lungkot, at sinabing, interesado ka ba sa sumpang mga mata ko? Kunin mo na kung gusto mo. Sanay na siya sa buhay kung saan ang paghamak ay normal. Tinanong ng tao, pwede ko ba talagang kunin ang mga ito? Sinabi ni Wunwi, mukha kang isang master ng martial arts. Ano pa bang magagawa ko kung lalaban ako? Dagdag pa niya, hindi ko alam kung ang mga mata kong ito ay makakatulong sa kapangyarihan mo, pero kunin mo na kung gusto mo. Ngunit nagulat si Wunwi nang biglang ibinalot ng tao ang kanyang balabal sa kanya. Sinabi nito, ang mga matang iyan ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Ipinaliwanag pa ng tao na may mga taong ipinanganak na may mas mataas na enerhiya o espesyal na kaluluwa, at ang mga batang iyon ay nagiging dakila. Sinabi ni Wunwi, napakatamis ng mga salitang iyon, parang kasinungalingan lang. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init. Tinanong ng tao kung sasama siya rito. Sumagot si Wunwi ng oo, at dito nagsimula ang kwento kung paano niya nakilala ang kanyang master, ang Heavenly Demon. Nang tanungin siya ng Heavenly Demon kung may pangalan siya, sinabi ni Wunwi na wala. Sagot ng Heavenly Demon, sa araw na ito, bibigyan kita ng pangalan, Wunwi. Ang pangalang iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin sa buhay. Nakaupo si Wunwi sa kasalukuyan, iniisip na ginawa niya ang lahat para tulungan ang kanyang master, ngunit ang kanyang mahinang katawan ang dahilan kung bakit ang master niya ay bumagsak sa ganitong kalagayan. Ang energy deviation at pagtanggap ng kamatayan sa ganitong paraan ay masyadong kaawa-awa. Kahit na halos bumagsak na ang kanyang katawan anuman ang gawin niya, wala nang pag-asa para dito. Kaya, mayroon lamang isang paraan palabas. Pinukpok niya ang kanyang mga kamay sa lupa, at isang gintong enerhiya ang nagsimulang bumalat dito. Sinabi niyang gagamitin niya ang ipinagbabawal na sining ng Zorism na tinatawag na Primordial Divine Will of Reincarnation. Ang sining na ito ay magbibigay daan sa kanya na malampasan ang kamatayan sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang kaluluwa sa ibang katawan. Gayunpaman, kahit na magtagumpay ito, nakatakda siyang magkaroon ng maikling buhay dahil tatanggihan ng katawan ang kaluluwa. Ginagamit niya ang natitirang mystic energy mula sa mga piraso ng Demon Dragon Sword upang maisigawa ang sining na ito. Ngayon, ipinapaubaya na niya ito sa langit. Tumingin siya patungo sa palasyo ng kanyang guro at nakiusap na sana'y magtagal ito hanggang sa makabalik siya. Habang bumubuka ang dilaw na aura na parang bulaklak ng lotus, nagpakawala ito ng sinag patungo sa kalangitan. Muling nakiusap si Wunwi na manatiling ligtas ang kanyang guro. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim hanggang sa marinig niya ang boses ng isang babae na tila sumisigaw. Sinabi nito na dahil siya'y anak ng isang concubine, dapat lamang siyang magpakababa. Ramdam ni Wunwi na manhid ang kanyang buong katawan, at ang paggising sa ingay ng sigawan ay talaga namang nakakainis. Bigla siyang napabalikwas, nagtataka kung nagtagumpay ba talaga ang Will of Reincarnation. Narinig niya ang babae na tinatawag siyang Tang Wunwi, tinatanong kung nakikinig siya at inuutusan siyang bumangon mula sa sahig. Tumayo si Wunwi at nagsabing ironic na pareho pa rin ang una niyang pangalan sa kanyang nakaraang katawan. Ngunit ang babae, na hawak ang isang pamalo, ay nagsabi na inuulit niya ito mula kanina pa. Itinaas niya ang pamalo, nagtatanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na baliwalain siya. Ngunit pinigilan ito ni Wunwi sa kalagitnaan ng hampas, sinabing mabaho ang hininga nito, at sinabihan itong huwag siyang harapin habang nagsasalita. Tinawag pa niya itong matandang bruha na ikinagalit ng babae. Galit na isinara ng babae ang pinto at sinabing huwag na niyang asahang makakalabas siya hanggat hindi niya naiintindihan ang kanyang mga pagkakamali. Napabuntong hininga si Wunwi habang nakaupo sa kama,
sinasabing sa wakas, magkakaroon siya ng katahimikan. Batay sa natitirang alaala ng katawan na ito, ang babae ay ang madraste ng bata. Naiisip niyang gumano lamang ang primordial wheel of reincarnation sa mga katawang bagong patay o malapit ng mamatay. Kahit na hindi tunay na anak ng babae ang batang ito, hindi siya makapaniwalang pinatay siya nito sa bugbog. Akala niya'y kaawa-awa na ang dati niyang buhay, ngunit ang buhay ni Wunwi sa katawang ito ay tila kaagapay ng dati niyang paghihirap. Napansin niyang mahina ang katawan na ito at halos hindi nasanay, ngunit may isang bagay itong taglay na wala ang kanyang nakaraang katawan, isang lower energy core. Sinabi niyang kung mapapalakas niya ang kanyang lower core upang matutunan ang martial arts, at pagsamahin ito sa mystic arts na natutunan niya gamit ang kanyang upper core, at idagdag pa ang kapangyarihan ng kanyang mga mata na kayang kontrolin ang mga patay, makakalikha siya ng bagay na hindi pa kailanman nakita ng mundo. Sinabi niyang hindi ito isang posibilidad kundi isang pangangailangan. Tanging sa paraang ito niya mapoprotektahan ang kanyang guru at maipapakita sa mga traidor na ang pinili nilang labanan ay isang maling desisyon. Ipinaliwanag ni Wunwi na ang Sichuan Tang clan ay isa sa 6 na dakilang angkan ng Murim. Sila ang pinuno ng Sichuan. Sa kanilang kanluran ay naroon ang Tibet, kung saan matatagpuan ang Potala Palace, at ang Gange, kung saan naroon ang Clean Sect. Sa timog, naroon ang Heavenly Dragon Temple, Shenkung Sect, at ang 5 Poison Sects. Sa hilaga, ang pangunahing hanay ng Central Plains na kalaban ng Heavenly Demon Cult. Pinangunahan ng Tang Clan ang grupo na kilala bilang Tempest Squad, na pinamumunuan ni Tang Hosen, na tinatawag ding Tempest Swordsman. Kasama ang Tempest Squad, itinatag niya ang isang sangay ng Tang Clan na tinatawag na Nine Dragons Division. Ang patriarch ng Tang Clan, ang Dark Supreme na si Tang Munhak, ay ipinagkatiwala ang dibisyong ito kay Tang Hosen na. Malalim ang tiwala ni Tang Hosen sa kanyang mga tagapagmana. Mayroon siyang 3 anak, ang 2 ay anak niya sa kanyang legal na asawa na si Naman Yong. Ang una ay si Tang Jin, at ang ikatlo ay si Tang Yuchang. Samantala, ang kanyang pangalawang anak ay bunga ng pagkakamaling nagawa niya habang lasing, anak sa isang alipin. Siya ngayon ang katawan na muling pinagkatauhan ni Wunwi. Bagamat siya ay isang anak sa labas, siya pa rin ang anak ng patriarch ng branch family, kaya itinuturing siyang isa sa mga kandidato bilang tagapagmana. Narinig niyang sinisigawan siya ng isang lingkod, sinasabing kailangan niyang magmakaawa ng kapatawaran dahil ipinag-utos ng matriarch na huwag magdala ng pagkain sa White Pavilion. Dagdag pa nito, mukha raw silang lahat na magugutom. Napabuntong hininga si Wunwi at sinabing hindi siya makapaniwalang pati isang lingkod ay nang mamaliit na rin sa kanya. Kaya, bigla niyang sinampal ang lingkod na nagpatilapon dito sa kabilang dulo ng silid. Nagulat ang lingkod at nagtanong kung ano ang iniisip ni Wunwi, lalo na't nagbibigay lang daw siya ng payo. Binalaan siya ng lingkod na kung magpapatuloy siya sa ganoong pag-uugali, mapipilitan siyang lumaban. Ngunit nang tignan niya si Wunwi, nakita niya ang malamig na tingin nito, at sinampal siya ulit. Paulit-ulit itong ginawa ni Wunwi hanggang sa maiyak ang lingkod at magsabi ng paumanhin. Matapos ang serye ng sampal, sinabi ni Wunwi kay Hyang Sam na tiwala siyang gagawin nito ang tama, dahil kaibigan nito ng kanyang ina mula sa bayan nito. Umaasa siyang naiintindihan nito ang kanyang nararamdaman. Sumagot si Hyang Sam ng may paggalang, sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Wunwi at ng pangalawang madam. Nangako siyang lalo pang magpapakabuti sa pagsisilbi sa kanila. Napangiti si Wunwi at sinabing sigurado siyang gagawin nito ang kailangan niyang gawin ngayon. Naiyak si Hyang Sam at sinabing agad niyang ihahanda ang kailangan, sabay yuko at mabilis na lumabas ng silid. Napabuntong hininga si Wunwi, iniisip na hindi siya makapaniwalang nananakit ang kamay niya mula sa ilang sampal lang. Napaisip siya kung gaano kaina ang orihinal na katawan ni Tang Wunwi. Hindi lang mahina ang katawan nito, wala rin itong mga kakampi sa loob ng angkan, at bahagi nito ay dahil sa pambubuli ng matriarch. Sa kasalukuyang estado ng Tang Clan, mahirap gumalaw ng malaya. Ang magagawa niya lamang ay magtipon ng panloob na enerhiya at ipakita ang kakayahan niya. Gayunpaman, problema ang enerhiya ng Tang Clan na taglay ng katawan na ito.
Dahil ang Heavenly Demon siyam na slashes ng kanyang guro ay isang demonic art, hindi niya ito magagamit sa cultivation technique ng isang orthodox faction. Sa kabutihang palad, marami sa Heavenly Demon Divine Cult ang nagmula sa Tang Clan at nananatili sa loob ng libu-libong taon. Ngunit magdudulot ito ng matinding presyon sa kanyang upper meridian dahil hindi sanay ang katawan niya. Kaya't gagamitin niya ang mga alaala upang ilipat ito mula sa realidad patungo sa kanyang imaginary space at i-manifest ito roon. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang espasyo na ginawa lamang ng kanyang imahinasyon, bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult na tinatawag na Millennia-Old Secret Archive. Sa kabutihang palad, hindi niya nawala ang karamihan sa kanyang alaala sa paggamit ng Divine Wheel of Reincarnation. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang pinakaangkop na paraan ng cultivation para sa kanya ay ang Venom Dragon Technique. Ang Venom Dragon Technique ay isang teknik ng cultivation na nilikha matapos itaboy mula sa Tang Clan ang martial group na dalubhasa sa lason. Nang mapasama ang grupong ito sa culto, ginamit nila ang teknik ng cultivation na pinagsama ang poison arts ng demonic cult at ang mga teknik ng Tang Clan bilang basehan para sa kanilang pagsasanay. Habang kalaban ng Tang Clan ang culto, may mga pangkat sa orthodox faction na gumagamit din ng lason sa kakaibang paraan. Kaya, kung gagamitin niya ang demonic arts gamit ang Venom Dragon Technique, walang magdududa sa kanya. Ang problema lang ay kailangan niyang dumaan sa matinding sakit upang maasa ang kanyang poison energy. Upang mapanatili ang enerhiya ng lason, kailangan din niyang uminom ng lason na mas mataas ang antas kaysa sa kasalukuyan niyang ginagamit. Ngayon, dahil nagamit niya na ang kanyang upper meridian, ang kanyang mga cursed eyes ay tuluyan ng nagising. Nakangiti siyang nagtanong sa isang tao sa kabilang bahagi ng silid kung hanggang kailan ito magtititig sa kanya. Sinabi niyang kahit kilala siya bilang gwapo sa nakaraang buhay, naiilang pa rin siya kapag masyadong matagal ang tingin. Nakikipag-usap pala siya kay Hodgen at sa iba pang mga elder. Galit na sinabi ni Hodgen na kahit maraming nagsasabing baliw siya, hindi pa rin siya makapaniwalang pinilit niyang angkinan ang katawan ng pangalawang leader ng kulto. Ang iba pang elder ay nagbabanta, sinabing kailangan niyang pakawalan ang mga tanikala dahil hindi niya kakayanin ang kanilang galit. Ngunit natutuwa si Wunwi sa kanilang reaksyon, at sinabi niyang masaya siya na ang kanyang masamang personalidad ay tila nanatili kahit pagkatapos ng kamatayan. Hinawakan ni Wunwi ang mga tanikala at sinabing, kung balak nilang patayin siya, dapat naghanda rin sila sa mga magiging resulta nito. Hinayla niya si Hodgen pababa, at sinabi niyang alam na ng mga ito ang kakayahan niya. Nang tumingin si Hodgen sa kanya, nakita niyang may nakakatakot na demonyo sa likod ni Wunwi. Tinanong ni Hodgen kung ito ba talaga ang kapangyarihan ng Phantom King. Sinagot ni Wunwi na kung mananatili siyang ganito, hindi siya makakabalik kahit sa reinkarnasyon, kaya't siguradong magsisimula na silang mainip. Sinabi ni Hodgen na ang nais marahil ni Wunwi ay impormasyon. Bago pa man matapos ni Hodgen ang kanyang sinasabi, pinutol siya ni Wunwi at sinabing hindi niya kailangan iyon, dahil marami siyang tao na maaaring magbigay ng impormasyong kailangan niya. Inilagay ni Wunwi ang kanyang kamay sa ulo ni Hodgen, at biglang nagdilim ang lahat para kay Hodgen. Unti-unti siyang hinihigop pataas hanggang sa naging isang orb na hawak ni Wunwi. Ipinaliwanag ni Wunwi na ang orb na iyon ay tinatawag na Wraith Spar, punong-puno ng matinding galit ng mga patay at mas mabagsik kaysa sa pinakamatinding lason. Sa harap ng lahat, kinain ito ni Wunwi. Laking gulat ng mga elder. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan, dahilan upang ito ay tumigas. Ang ilan sa kanila ay hindi makapaniwala na nananatili pa rin siyang nakatayo matapos iyon. Isa sa mga elder ang nagsabing naalala nilang binigyan na nila siya ng Red Beak Poison, ngunit tila hindi man lang ito naapektuhan. Sinabi ni Wunwi na ngayon na naging nutrisyon na si Hodgen para sa kanyang Venom Dragon Technique, panahon na upang pumili ang iba, magsabi ba ng totoo o magpakaubos din tulad ni Hodgen. Isa-isa niyang ginawang orb ang mga elder, pinalilipad ang mga ito sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung talagang susunod na lang sila sa utos ng isang organisasyon tulad ng association kahit sila ay mga elder ng Heavenly Demonic Divine Cult. Nagsumamo ang mga elder, sinabing hindi sila nagsisinungaling.
Sinabi ni Wunwi na ang problema ay hindi sa pangalan ng organisasyon kundi sa mga miyembro nito. Isa sa mga elder ang nagsabing wala silang ibinubunyag tungkol sa kanilang sarili, at umaasa sila na. Sinabi ni Wunwi na ang Divine Cult of the Heavenly Demon ay isang masamang kulto na naniniwalang ang kanilang Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Ang mga elder, na sumasamba sa Heavenly Demon bilang kanilang Diyos, ay pumunta upang alisin siya, ang Junior Heavenly Demon, dahil sinisira umano nito ang reputasyon ng kanilang Diyos. Ngunit sa totoo lang, mas takot sila sa mga miyembro ng society kaysa sa kanilang Diyos na sinasamba. Inisip ni Wunwi na maaaring nadala lamang ang mga elder sa mga pakana ng orthodox o unorthodox factions, ngunit binanggit niya ang salitang divergence. Ipinahayag niya na may mga tao raw na umakyat sa tore na nakatayo sa itaas ng kalangitan at naging mga absolutes, o immortal na maituturing na mga natural na sakuna. Ang mga tunay na mastermind ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kinain ni Wunwi ang lahat ng mga orb, sinasabing wala ng oras upang dahan-daang i-adapt ang lason sa kanyang katawan, kailangan niyang bilisan ang proseso kaagad. Lumipas ang 2 buwan. Sa silid ng Grand Matriarch, tinanong niya kung tiyak bang walang nagdadala ng pagkain sa maruming batang iyon. Sinabi ni Hyung Sam na hindi niya kailanman nilalabag ang kanyang mga utos. Ngunit nagtaka ang matriarch kung paano nananatiling maayos ang kondisyon ni Wunwi. Akala niya ay susuko ito sa loob ng 3 araw at luluhod sa kanya para humingi ng awa. May mga bulong-bulungan sa estate na pinatay na raw niya ang bata at pinalitan ng isang doble. Nabahala ang Grand Matriarch dahil darating na ang clan head, at kung makarinig ito ng ganitong chismis, paano niya ito haharapin? Huminga siya ng malalim at tinanong si Hyung Sam kung dinala ba nito ang mga dokumentong hinihingi ni Wunwi. Ipinahayag ni Hyung Sam na ang mga dokumento ay naglalaman ng mga ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng martial realm, lalo na sa mga panlabas na rehiyon. Nagtaka ang matriarch kung bakit bigla na lang naging interesado si Wunwi sa mga bagay na ito, lalo't hindi naman ito nagpapakita ng interes noon. Naisip niyang baka may bagong sumusuporta sa bata. Bagamat bastardo, may dugong tumatakbo sa kanya mula sa branch family head. Kung magagawa ni Wunwi na mapabilib ang clan head sa kanyang pagbisita, maaaring maitatag ang kanyang posisyon sa loob ng clan. Napaisip siya na baka may nagmamanipula kay Wunwi para sa sariling pakinabang. Galit na binanggit niya na tanging si Yu Chang ang karapat-dapat makaagaw ng pansin ng clan head, at sinabing napaka-insulto kung gagamitin ang maruming bastardo. Dumating si Yu Chang matapos ipahayag ng isang tagapaglingkod ang kanyang pagdating. Tinanong siya ng Grand Matriarch kung tapos na ang kanyang pagsasanay. Sinabi niyang maaari pa siyang mag-improve ngunit matagumpay niyang nakuha ang Shadow Key. Pinasalamatan siya ng kanyang ina, sinasabing alam niyang magtatagumpay ito. Sinabi ni Yu Chang na narinig niya ang mga chismis tungkol kay Wunwi at tinanong kung talagang hindi pa ito humihingi ng tawad matapos ang ginawa nito. Sumagot ang Grand Matriarch na totoo nga iyon, at ang iniisip niya lang tungkol dito ay nagpapasakit na ng kanyang ulo. Inihayag ni Yu Chang na base sa mga pangyayari, naniniwala siyang may sumusuporta kay Wunwi mula sa anino. Sinabi ng kanyang ina na pareho ang kanilang hinala, ngunit wala siyang ideya kung sino ang imbecile na tumutulong sa bastardo. Ipinaliwanag ni Yu Chang na walang taong may minimal na internal energy ang kayang mabuhay ng walang pagkain o tubig sa loob ng 2 buwan, kaya tiyak niyang may nagbibigay ng elixir kay Wunwi tuwing gabi. Sinabi niyang kaya niya irerekomenda si Wunwi na lumahok sa festival kapag dumating ang clan head. Sa ganitong paraan, kung mabibigyan si Wunwi ng malaking oportunidad, mapipilitan ang sumusuporta sa kanya na lubusang tumulong. Sumang-ayon ang kanyang ina, sinasabing mahusay na ideya iyon, at sigurado siyang gagawin ng mga taga-suporta ni Wunwi ang lahat upang magtagumpay siya. Ipinaliwanag ni Yu Chong na sa pamamagitan ng pagpapakain ng mas maraming elixir kay Wunwi upang mapabuti ang kanyang kakayahan, ang sumusuporta rito ay magpapakita rin upang kunin ang kredito sa pagbabago ng bata. Sabi ng kanyang ina, eksakto, at kapag nalaman natin kung sino sila, maaari nating pabagsakin sila. Nagtanong ang matriarch kung ano ang mangyayari kung magkamali si Wunwi,
na maaaring magresulta sa disapproval ng clan head sa branch family dahil sa pagkabigo nitong kontrolin ang bata. Sinagot ito ni Yu Chong na kahit gaano pa kalaki ang tulong ng backer ni Wunwei, walang paraan upang magtagumpay ito sa ganitong sitwasyon. Idinagdag pa niya na kung magkamali o magdulot ng problema si Wunwei, siya mismo ang manghihimasok bilang kanyang kapatid. Bumalik ang eksena kay Wunwei, kung saan isang lilang aura ang lumalabas mula sa kanyang silid. Sinabi ng iba na kahit anong tulong ang matanggap ni Wunwei, walang paraan na ang isang batang katulad niya na kakasimula palang matutunan ang karaniwang Tangklan Ki cultivation technique ay makakagawa ng malalaking bagay sa napakaikling panahon. Ngunit tila may nakahanda ng gulat para sa kanila.